Ikinatuwa ni Infanta Mayor L.A. Ruanto ang naging tugon ng Department of Education. Katuwang si Senator Bam Aquino matapos ang Mayor's Dialogue on Accelerating Classroom Building sa ilalim ng Classroom Building Acceleration Program CAP-AC na ginanap sa San Juan City na personal siyang inaimbita ni Mayor Francis Zamora na siyang nag-invite para makausap ang 240 local chief executives mula sa 45 lungsod at 195 munisipalidad sa buong bansa upang tugunan ang mga kakulangan sa silid-aralan. Ang naturang forum ay dinaluhan ni Education Secretary Sani Angara at Senator Bam Aquino na nakatuon sa paggabay sa mga alkalde sa lokal na pagpapatupad ng CAP-AC, paglilinaw ng mga tungkulin, pamamaraan at pinakamahusay na kasanayan sa pagkikipag-ugnayan sa kagawaran ng edukasyon upang mapabilis ang pagtatayo ng silid-aralan. Doon sa ginawang forum, dialogue, ito ay katulad din naman ng mga dati na namin napag-usapan ni Secretary Angara tsaka ni Senator Bam Aquino. So kung paano mapabilis yung implementasyon ng paggawa ng mga classroom. Lalo may 165,000 na backlog ang buong Pilipinas. At dito nga sa Infanta, may 72 classrooms na kulang at bukod pa doon yung mga for condemnation, no, yung kailangan ng gibain dahil matatagal na at maaaring may problema ng structural integrity. So kasama din yun. Kaya po isa yun sa mga na-discuss sa pag-usapan, yung concerns ng mga iba't ibang LGUs pagdating po sa pag-i-implement nito. Matatandaan na binisita ni Senator Bam Aquino ang bayan ng Infanta nitong mga nakarang buwan at personal niyang nasaksihan ang matinding pangailangan sa mga silid-aralan kaya't kailangan na itong pagtutunan ng pansin upang maibsan ang hirap na kinakaharap ng mga estudyante at guro. Ayon kay Mayor Ruanto, malaking tulong ang ganitong programa upang mabawasan agad ang mga classrooms backlogs dahil umabot sa mahigit 70 classroom ang dinatnan nito ng mga kakulangan at agad ding ginagawa ng paraan ng alkalde dahil marami niya sa mga paaralan ay gumawa na lamang ng makeshift classroom na kalunos-lunos ang sitwasyon. Paitin ng pagtuturo, partisipasyon ng magulang, pinakamahalaga, comprehension ng mga bata, nutrisyon din ng kabataan dahil nakaka-apekto ito doon sa performance ng isang mag-aaral. So madaming conditions at saka syempre malimit din yung laging walang klase, kinakain ng mga activities yung oras para matuto. So marami. At syempre, paano mag-establish ng study habit din yung mga bata para kahit wala sa paaralan, dire-diretso yung karunungan. Sinabi ni Ruanto na malaki ang kanyang pasasalamat dahil meron na niyang alokasyon ngayong taong 2026 na mahigit 100 classroom na itatayo sa kanilang bayan. Sa tutusin, tinatawag ng banlat ng mga guro at estudyante dahil sa sikip, init at masamang kalagayan ng mga makeshift classrooms na madalas pati ang mga pader ay yero. Ang ilan naman ay bukas na bukas kaya kung matindi ang araw ay bilad. Kung maulan ay nababasa sa loob. Inihayag din ng alkalde na ito ang naging dahilan kung bakit agad siyang nag-organisa ng kauna-unahang Education Summit sa Infanta kung saan ay naging panauhin din si Senator Bam Aquino dito. Ikinasarin sa kanilang bayan ang pakipag-partner sa iba't ibang civil society organizations tulad ng Senaria, World Youth Alliance, Think Tank at Khan Academy. Dagdag pa ni Ruanto, bukod ba sa sariling mga programa ng LGU ay masiding pinapatupad tulad ng teacher ko at tatay at nanay ko, Human Dignity Curriculum at Character Town Program. Base na rin sa rekomendasyon ng EDCOM2, anya bubuo pa ng mga programa involved ang iba't ibang sektor dahil sa crisis na kinakarap ng edukasyon, bayanihan ang solusyon. Alam niyo talagang ito yung DWAT spirito ng isang mamamayan. Pag ang mamamayan ay edukado, nakapag-aral, sabi nga, hindi mo naman kinakailangan talaga na pinakamataas na antas, pero basta ang kababayan natin matutong magsulat, magbasa, magbilang ng maayos, may mararating na agad sa buhay. Hindi pwedeng paglalangan. Pero syempre, the more na mas maganda, maitaas pa natin yung antas ng edukasyon. So kung ano ang klase ng edukasyon sa isang bayan, ito yung antas din sitwasyon ng ating kinabukasan. Kaya the more na mag-invest tayo sa kinabukasan ng ating kabataan, sa future ng ating kabataan, the more din na pwede tayong mangarap ng matayog balang araw. So ito ay mahaba mga proseso ng investment. Kumbaga, ang return of investment din ito, hindi mo agad makikita dahil ilang taon yung aabutin. Pero pag magandang edukasyon sa isang bayan, maganda rin ang kinabukasan ng isang bayan.
Ronda Balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako si Che Arnarit, naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.